Sa mga RG, pag-open yan, first pick yan eh. Oo, at kung maaalala mo, no, si Super Prince din ang isa sa mga pinakauna na gumamit ng Sicilian sa loob ng ating local na liga, which is MPL Philippines. And going way back, I would say na pati yung coach niya, na si Yel Hayes dito sa Onyx Philippines, ay ginagamit din ang Sicilian na yon way back. Next play, Evo Stays pa niya. Mahaba-haba talaga ang history ng mga heroes na yan. At ngayon ay aabangan natin ang panibagong history na itatala ng magkabilang kupunan na to. Again, 2-0 rather, pa in favor of Fnatic Onyx Philippines. At naghahanap pa rin ng Team Liquid na magiging sagot dito sa laban na to. At kung kailangan nila maghanap ng sagot ngayon na to, kasi kapag nanalo pa Fnatic dito, match point na. Match point na talaga, pero mukhang si Aran ata ang unang mabibigyan. Level 2, pero nandiyan ang revitalize with a Sanguine Claws. Isa na lang. Buti na lang nabuhay siya doon. And may natirang maliit na buhay dahil nga doon sa pagkakasakto ng damo at nung kanyang revitalize. Pero ready pa rin dito ang Fnatic Onyx Philippines. Ay pagbakbakan pa rin. Palag lang ng palag, tas sasapak pa si Brusco, pero syempre wala pa rin mamamatay. Buhay pa rin yung Hilda. Syempre, may first blood na agad. Ilista mo na. King Kong na yan eh. Nakuha na kagad ang kanyang gusto. Ito na naman yung mga masahe. The Filipino massage. wala kay King Kong. The Filipino Masahisto. Hindi ko alam kung parang hindi nyo magugustuhan. Huwag na nating ituloy pa. Wag na. Ayan na, saktong grass lang para kay Aran. Alam mo naman pag Hilda ka, di ba? Pag kulang sa lakas, kapit sa grass. Ayan. Kaya may mga pag-heal pa rin, makakapalag pa rin naman, pero sumasakit na si Kirk. Sumasakit na. Wala na, nakipagsabayan na kahit nasa grass eh. Sabi niya, sige kahit kumapit ka sa grass, hindi mo kakayanin. Yo lang. Ang sakit talaga ng sisi kapag 1v1. Pero kung gustong baguhin ito nila Ezekiel, dadaan pa rin naman dito sa may XP lane. At sisimula na nga dito ni King Kong ang ating pinakaunang pagong ng larong ito. Witty magbibigay ng vision, pero mukhang sure naman na tato. Maliban na lang. Wow! Pa ni Fabian yung pagong na yon sa may gamit ng Revitalize ngayon. Itong si King Kong ay umaabante na rin. Kaya napakatapang talaga ni gamit yung Vengeance, pero hindi magiging sapat dahil apat yung sumalubong sa kanya. Ito na yung early game prowess na meron dito ang Team Liquid ID. Tanda natin pang late game kasi yung lineup natin. We have a Harith, we have a Sicilian in the mid lane. Lamang talaga sa early game ang Team Liquid ID dito, especially with the Hilda pick. Na isa sa mga special na putahe dito ni Aran sa Indonesia. Yan din yung ginamit niya para talunin ang RRQ. Oo nga eh. And siya actually yung nagpauso niya doon sa kanilang rehiyon. Pero ang sakit ni Super Prince. Ngayon lang ako nakakita ng early game na si Silon, tas mahapdi na. Di ba parang sobrang dalang natin makakita ng ganun eh, no? 3 minutes pa lang masakit na. Di ba? Paano pa kaya mamaya? Feather Air Strike na gamit na naman ni Ezekiel. And look at the zoning coming in from Super Prince. Agarang na-cancel yung kanyang Feather Air Strike. Pero ito na, 2v1. Kelra, may summon force pa naman pero mukhang sa taas pala. Hanap. Another great rotation coming in from Team Liquid ID. Pero parang hindi babawi dito na walang gante ang Super Family as they will take Witty down. And ito yung maganda para sa Fnatic, no? Ayaw nila lang nalulugi sila pag may trade. Oo. Tuwing sabihin na lang natin na magkakaroon ng play doon sa kabilang side ng mapa, maaasahan mo na ang Fnatic Onyx Philippines ay gagawa ng trade doon sa baba. At ganyan na nga po kaangas si Kelra. Sinusubukan na niyang isolo kill si Aaron Shiki, katulad na lamang ng kanyang ipinangako dati. Alam ko biro-biro lang yun, Burrito, na 7 kills sa lane, medyo mahirap naman talaga gawin. Pero the fact na sinusubukan ito ni Kelra, yun yung masama para dito kay Aaron Shiki. Diba? Tsaka kung maalala natin, games 1 and 2, isang beses lang namatay itong si Kelra nung game 1 pa. Medyo padulo pa yun ng laban, diba? So, for Team Liquid Indonesia, kailangan talaga nilang mas maging pulido pagdating sa mga objective takings. Kaya nga nito, doon nakuha naman nila yung game 1 yung pagong. Pero this time, si Ezekiel napaflicker na rin. Super Prince, andun yung kanya mga bat fees and bat impact. Napagamit ng Revitalize. Tinitigan lang ni Super Prince dito. Grabe. Feather Air Strike na iba to na rin. Natatamaan si Kelra at si Super Prince. Witty with a stun. Pero mukhang si King Kong ang uunahin nila. Nice blood mula dito kay Carmilla. Nakaiwas pa si King Kong doon habang si Bruce nakuha na ng kill. Fabian with a second turn. Pero si Witty ay naabutan. Pero mapapatay siya kamay dito ni Fabian. Pasok din ulit dito. Itong Joy na ito na nakatatlo against Fnatic Onyx Philippines.
At nagsiyahan ang Indonesia. 2 games nang nagtitimpi. Kailangan nila yan. Naisigaw na yung malamang yung mga nasa watch party, napatayo pa yan sa mga inuupuan nila eh. Oo, syempre, parang yung early game talaga eh. Mapapansin mo rin yan. Ito, real analysis. This game or the last few games ay nakakalamang naman talaga ang Indonesia. Oo. Napakaganda ng early game na playstyle nila pero mukhang habang nangyayari yung laban sa Nakakaligtas. taas ay makakaligtas pa nga ata. Ay! At ganong kalupit, may laban na i-replay habang pinapanood natin yung laban dun sa baba. Nakaiwas si King Kong doon na may maliit na abaka fiber ng kanyang damit ang nabuhay. Ang nagligtas sa kanya doon. Again, nakita natin yung attempt dito rin Team Liquid Indonesia. And ang problema lang, na-shutdown dun si Fabian, 5-1 and 0. Pero nakipagsabayan si Kero under the base. Grabe! Versus 3, pero grabe naman yung mga in-out dito ni Kera. Habang si Eran naman ay tinamaan din ng Sanging Show. Federal siya mula kay Ezekiel. Nakakuha na naman ng kill dito Fnatic Only Philippines. Habang si Kiko ay umaamba. Pinasok niya dito si Fabian. Naagaw yung crab doon o yung salagubang doon. Pero walang respeto sa Torre si Kelra. Grabe naman yun. Alam niyang may damage yung Torre na yun. May damage din na nanggagaling kay Aran. Pero the fact na kalkulado niya Oo. yung shield na nabibigay ng Chrono Dash na alam niyang sapat na makakaligtas siya. Wow! The knowledge coming in from Kelra, ito yung masasabi natin na hindi lamang micro yung dala ni Kelra. Meron din siyang innate game knowledge na alam niyang sapat yung shielding niya na kaya niyang gawin yun sa ilalim ng Torre. Alam mo, sabi kasi ni Kelner dito, 2021 pa lang ginagamit ko na to eh. Mga kasabayan yan, mga alis pa nga eh, di ba? Oo, ito, si Weedy, inaabol dito. Pero kailangan niya umiska po. Nagamit din kagad yung Revitalize. Medyo may ninervyos ng konti dun si Weedy. Oo, maagang revitalize. Maaga. Pero parang nakita niya rin kasi yung damage ni Super Prince. Nanigurado na lang si Aran ay manggugulo. Pero ang tanong ay kaya niya kaya tiisin yung damage? Parang hindi ata. Nako, ito, minasahe na naman siya dito ni Kurt. Fabian, nakuha yung ikatlong pagong. Pero nakakuha na ng kill ito si Fabian. Nanggigigil na itong joy na ito. 6-1 and 0. And ang Fnatic Onyx Philippines, alam nila na hindi na nila kailangan lumaban pa. Comfort pick din kasi ito ni Fabian. This is one of those heroes na alam mo pag nahawakan ni Fabian ay masaya siyang gamitin ito. And the same could be said here, mas lalo na para kay Aran na comfort pick talaga ang Hilda. Pero mukhang mabaril-baril na pero napakagandang sandwich cross mula kay Fritz. Okay, may ipin natin si Prince dito pero nagamit niya yung kanyang flicker habang Zaman Force! Avatar of the Guardian! Pero walang inabutan doon. Si Ezekiel lang pala magiging punteriya. Kelra with a double kill. Hindi pa tatapos dito ang kupunan ng Fnatic Onyx Philippines. Fabian, nakakuha ng kill. Nandun yung washing mula dito kay King Kong. Nakabawi din si Kurt lang isa. Tatlo ang tumumba para sa Team Liquid. Isa pa. Yes sir! Double kill pala kay Kurt! At parang kanina lang, every time na umaabot tayo sa 6-7 minute mark ay may ginagawang play ang Fnatic Onyx Philippines para mabaliktad yung gold lead na nakukuha ng Team Liquid ID. At agara na nga magpupush. Nahura dito si Willie yung backpiece ay nasa pa rin at natali pa! Aaron Cheeky! Si Kurt na ata ang unahin nila! Nakakahuli din ang kill dito ang Team Liquid Indonesia. Pero ang daming na-expend na ultimates doon. Atras muna si King Kong. Again, nakabawi ng momentum ang Fnatic Onyx Philippines. Tama ka dun eh. Kapag umaabot na mga 6 minutes, 7 minutes, may something na nangyayari. Yun yung nagiging rason kung bakit nababaliktad ng Fnatic yung laban. Pero ngayon medyo na-mitigate ito ng Team Liquid ID. Hindi katulad kanina talagang mababaliktad ng 180. Yung tipo na biglang magkakaroon ng 2K gold lead. This time around ay 200 lamang. In fact, even ball game ang ating natutungayan ngayon 9 minutes in for Fnatic Onyx Philippines. Sa totoo lang, Burrito ay okay na tumagal itong laro. Sicilian tayo eh. Oo nga eh. Alam ng mga Pinoy RG players yan. Alam na alam. Pagka nakita mo yung Sicilian tas umabot ng 15 minutes, 20 minutes, hindi matatapos yung laro. Sobrang taas din kasi talaga ng kakayahan yan dumipensa yun. And tama ka doon. Napakahirap dito para sa Team Liquid kaya meron silang timer. May ticking time bomb sila na hinahabol dito at kailangan nila ma-defuse right away. Kaya lang ang problema, umiiwas din ng Fnatic Onyx Philippines. Iniiwas sila si Super Prince. Ayaw nila makakuha ng death. Well, in fact, kanina nga parang humarap-harap pa nga siya doon at hindi pa napatay eh, no? Oo, grabe yung tapang ni Super Prince. Alam niyang pag may flicker siya, ay kaya niyang makahanap ng magandang pwesto para makapag-reset. Tsaka yung mga paamba-amba niya ng mga sanguine claws. Na nga, feathered airstrike na gamit na si Kelra ang mababurst down pero napakagandang stun mula dito kay Weedy para pigilan si Brusco. Fabian ang versus Kirk pero yung vengeance atay hindi magiging sapat dahil Rhythm of Joy ang tatapos sa kanya. At 4v5 scenario na nga para dito sa pinakaunang lord ng larong ito. Lamang ang Team Liquid ID. Okay, walang rectifying bits dito si Fabian.
So medyo magsusunog muna sila dito ng konting oras. And kung titingnan mo, no, based dito sa lineup din kasi ng Team Liquid, maganda rin eh. Kung saan manggagaling yung lineup, yung damage nila dito, pwedeng pumasok si Fabian mula sa malayo kay Ezekiel. Pero andito ata ang Team Liquid. Hindi niya ma-steal pero makakatakas naman ata. Pero napakasakit na rin dito ni Aaron Shiki. Respect para sa Team Liquid ID. Napakaganda ng kanilang naging execution in that Lord fight. Pinitas nila si Kirk, rumekta sila sa Lord at binurst lang nila nang wala nang pag-iisip pa. Oo, alam din kasi nila na nagamit na yung Purify dito ni Kera. And ngayon ay yung Lord ay nasa may bandang ibaba. Naka-ready ang Fnatic Onyx Philippines para sa pagdepensa. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Pagdating talaga sa mid hanggang late, napakalakas ng composition ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya nagmamadali ang Team Liquid. Nire-remind nila yung sarili nila. 10 minutes na kailangan natin bilisan. Pero mabilisan din natin mag-burst na gagawin dito ni Kirk. Pero hindi sumapat dahil kumapit sa grass itong si Aran. Hindi kinaya ng hilot par. Medyo masakit din at nandyan pala ang tropa ng Team Liquid ID. Nice attempt mula dito kay Kirk. Buti na lang hindi na rin niya ginamit ang kanyang vengeance. Makakadepensa pa naman dito ang Fnatic Onyx Philippines. The wave clear is there. Federer Strike na gamit na pero King Kong medyo delikado. Mukhang hindi naman na matatamaan. Saktong kembot lang papunta sa may wall. Okay, Lord lang ang nagiging target nila dito. Ito na yung mabilisang pagbasag or pagpatay ng Fnatic Onyx Philippines doon sa Lord. Again, 4.55k yung gold lead. Medyo kumakalma lang sila pero hindi na kalmado yung mga sangking claw at saka back impact dito ni Super Prince, ha? Oo, tsaka tandaan natin, binibigay na pala kay Super Prince yung purple buff. Kaya meron ding level gap between Fabian and King Kong dahil binibigyan daan para kay Super Prince. Naku, ang sakit na pala pero yung healing Grabe. sa Bats Feast! Nakasurvive pa dito si Super Prince at nakapag-clear din ng mabilisan. Walang mababasag na inner or base turrets dito ang Team Liquid Indonesia. Pero medyo safe sila at gusto nila itong nangyayari nito. 4.5k gold sa kanya at majority ng mapa ay kontrolado na nila. At ayun na nga, yung early game ng Team Liquid ID nagbunga din ng isang napakagandang mid-game para sa kanila. Talagang kapit na lang tayo sa late game na meron ng Fnatic Onyx dito. Ang magiging kalaban na lang dito is si Aaron Shiki. Pag umabot tayo ng late game, masakit na rin kasi yung mga poke na manggagaling dito sa Granger. So it's up to King Kong and Kirk na makapasok dun sa likod para hanapin yung carry ng Team Liquid ID and maybe even secure the kill. But then again, as long as makabili sila ng tamang oras lamang para dito kay Prince at Kelra, ay kayang-kaya nilang lumaban ng front to back. Well, masasabi ko tama ka dun eh. And bukod dito kay Aaron Shiki, itong si Ezekiel, nararamdaman na rin natin yung damage ito. At isa sa mga rason ko bakit di rin makapwesto na maganda si Super Prince. Pag nilapag yung Feathered Earth Strike, kahit may mga Sanguine Claw, may mga bad impact itong si Super Prince, hindi niya malatag ng maganda dahil nga medyo naiilang din siya dun sa lawak nung vicinity nung Feathered Earth Strike. Ay! Pero nakatuko siya dun ni Aran. Wow! Kaya naman, sakto din yung Curse of Blood. no! Dalawa na patumba, magiging tatlo. Brusco na ay naisama na nila habang si Kirk ang magiging nasa target pero nagpagamit din ng Vengeance. Dumadive na dito ang Team Liquid Indonesia. Wala sila mga minions dito. Nakaapat ang Cavalry! What a flank mula sa Team Liquid ID. At mukhang endgame na ata ang kanilang hinahanap. May minions na sa asat. Si Kirk lamang ang didepensa. Tatapusin na nga ata ng Team Liquid Indonesia ito. Game number 3 ay mapupunta sa